si Jimmy Guban and Mark Taguba are still detained sa house. Mantagin nyo yan, ha? Mantagin nyo. Mamamayang Pilipinas, tatanggapin ba natin ito na magpapatuloy yung ganitong senaryo sa ating bayan? Si Mark Taguba at saka si Jimmy Guban, dalawang convicted yan. In-incarcerate dyan sa loob ng, batasan. Air condition, maganda ang tulugan. Si Jimmy Guban at saka si Mark Taguba, nandyan sila, nakadetain, nakakama. Ngayon, itong si Colonel Grialdo, isasama po siya doon sa mga convicted, doon sa selda, kulungan. Oh, di ba? Oy, Marbil, ginagago yung tauhan mo. O binabara ko, may bagong operasyon dito sa shoulder. Ngayon, ikukulong siya doon sa kulungan ng mga convicted. Tapos itong mga convicted naman, ng mga kriminal, na patunayang may pagkakasala, ikinulong naman dyan sa may, sa may detention facility ng batasan. Tama po ba yan, mga kareaksyon? Tama po ba yan? Sige. Anyway, sabi nga, umiikot yung relo, umiikot yung bola, umaga, tanghali, gabi, umiikot ang mundo. Yes, Mr. President, facing his hand. Yes, sir. Thank you for giving me the time. I'd like to ask the Colonel, sino yung idiot na superior mo? What is the question, sir? Who is the superior of... Yes, the one who... Alam mo, ano ang ginawa nung ulol na yon? Subornation of perjury. That is a crime. Tingnan mo sa revised penal code. Subornation. Okay po, I think you already stated it, kay Colonel Grijaldo. Nasagot na po niya, Mr. President, nasa testimony na po niya. Sige po, can we now proceed? Who has questions for the former President? Hindi pa tapos. I'd like to make it clear na yung ginawa ng idioto na opisyal mo o classmate mo. Sir, it's not officer, congressman. Congressman ang nagsabi sa kanya. Congressman. Yung idioto na congressman, subornation o perjury yan. He was suggesting, the mere suggestion of what he wants you to do is already a crime. Yun! Under the revised penal code. Yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative, subornation of perjury. Operating under time constraints. So sabi ko kanina hanggang 3 o'clock lang tayo. But sige, gusto ko lang habulin yung classmate mo. Yung congressman. Parang papailan ko ng kaso. Total, hindi ko na kailangan yung affidavit mo. Your narrative here is under oath. Hindi ko na kailangan yung affidavit mo. All I have to do is to take out your statement, the basis of filing a case of subornation. Our transcript of records will be available to anyone who will request, Mr. President. Okay, Committee Secretary. The transcript natin available to everyone. Okay, so anybody? Di ba? So, abante! Abante! Dan Fernandez, calling, madidemanda yata kayong hindi oras. Hindi nyo pa tinitigilan si Colonel Grijaldo, Barbers, ayan malinaw na malinaw. Parang pinapaalala nyo sa ating Pangulong Duterte na kailangan sampahan ng kaso itong dalawang yan. Pangulong Duterte, baka nakakalimot kayo sa demandang ito. Di ba? Baka nakakalimot kayo. Subornation of perjury. Winawalang hiya sa mga tao na dapat hindi magwalang hiya sa inyo. Ay,
kung nakikinig yan ang Chief PNP, I hope this is your person, this is your man. Dapat dipinsahan ninyo ito. Huwag ninyo itong ilagay sa litsunan. Huwag nyo ilitson itong tao na ito. Because he's standing for the PNP. Na dapat hindi ganun ang treatment ng mga resource person pagdating sa investigation. Kasi parang ang baba ng tingin sa inyo, ng nag-iimbestiga sa inyo. Yun lang ang nakikita ko. Masyadong mababa. That's all, Mr. Chairman. Congressman Dan Fernandez at Benny Abante, co-chairpersons ng House Quadruple Committee o Quadcom, na isang demolition job laban sa 4 House panels ang testimonya ni Police Colonel Hector Grijaldo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Sa pagdinig sa Senado, inihayag ni Colonel Grijaldo na kinausap umano siya ni na Congressman Fernandez at Abante. Alright, kinausap siya. Saan siya kinausap? Ito po mga reaction. Dito po siya kinausap. PM, Colonel Grijaldo enters the holding room. At 7:17:59 p.m., Attorney Emericio Quilang enters. At 7:18:11 p.m., Attorney Rotsiv Comigat enters. At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7:20:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35:35 p.m., Congressman Dan... Yun, lumabas na po ha. Pumasok si Grijaldo, mga lawyer, lumabas lumabas na si, ilang minuto lang yun ilang minuto lang, ulitin natin para ma-track natin yung minutes. Lumabas po siya at 07:35, alas 7 ng gabi, 35 minutes, 36 seconds. Ito po, umpisa natin ha. Umpisa natin. PM, Colonel Grijaldo enters the holding room. Okay, 17 minutes. At 7:17:59 p.m. 7:17:59. Quilang enters. At 7:18:11 p.m. Okay. Attorney Rotsiv Comigat enters. At 7:19 p.m. Okay. Congressman Dan Fernandez enters. At 7:20:35 p.m. Congressman Benny Abante enters. Okay. So nasa loob na po sila, pumasok po si Congressman si Colonel Grijaldo ng 7:17 at silang lahat ay nasa loob na ng 7:20:35 p.m. O tingnan po natin kung gaano po kahaba. 7:20:35 p.m. Anong oras po sila lumabas ha? Tingnan po natin ha. At 7:35:35 p.m. Congressman Dan... Alright. Malungkot si Congressman Dan. Si Congressman Dan Fernandez po, lumabas sila 07:35. 15 minutes po, humigit kumulang 15 minutes silang nasa loob. Sa loob po ba ng 15 minutes, gaano po karami ang pwede niyong pag-usapan? Pag nagsalita ako dito ng 15 minutes dire-diretso, napakatagal na po noon. So ibig sabihin, nag-usap sila 15 minutes, mahaba po yun ha. Kung may liligawan ka, baka napasagot mo na. Ayan o, 50. Malungkot po ha, si Congressman Dan Fernandez matamlay. O, nakita niyo yung mukha niya? Talagang matamlay, parang galit, parang meron siyang galit sa mundo. Ayun o. Si Benny Abante naman po, lumabas 7:35 din, o so 15 minutes din sa loob. Ilang segundo lang ang kanilang pagitan at si Benny Abante po, matamlay din. Leave the holding room. O, matamlay, parang maglakad siya, paugu-ugu na. Alam mo yun, yung parang matandang paugu-ugo. Anyway, matanda na siya. Okay, anyway, mga kareason, tingnan natin ha. At 7... Matamlay, no? Matamlay. Siyempre, lalabas ngayon yung warrior, yung masaya. Kasi, inano niya, ayoko yan. Gusto nyo, sabihin ko, merong reward system. Ayoko. Magkita-kita tayo sa Senado. Okay, nandiyan po mga kareason. Lalabas na si Colonel Grijaldo. 6:14 p.m. Colonel Grijaldo exits with Attorney Quilang and Attorney Comigat. Cool na cool. Ngayon, nakakulong na po yan. Cool na cool. At 7:36:25 p.m. Colonel Grijaldo. Oh, masaya siya. Siyempre, paano hindi ka ba naman magiging masaya? Yung dalawang kongresista, hindi sila umubra sa'yo. Oh, di ba? All smiles. All smiles, sabi nung all smiles. Kasi gusto po nilang ipakita dito na walang coercion na nangyari.
na walang barakuhan na nangyari, walang sapilitan na nangyari. Yun nga lang, may nangyaring ganun. Ayon kay General Grijaldo, ay Colonel Grijaldo, kaya lang, nabigo. is seen conversing with Jimmy Fortaleza. I wish... Diba? O ngayon, mag-explain po ngayon si Ka Barbers. Si Ka Barbers na hindi daw siya konektado doon sa illegal na operasyon ng drugs sa kanyang distrito. O, disclaimer lang po. Ang reaction TVPH po, hindi siya naniniwala at sumasang-ayon po siya sa sinasabi ni Congressman Barbers na hindi siya sangkot sa anumang illegal na gawain, especially sa drugs. Ang problema, Barbers, yung mga kadistrito mo kung naniniwala sa'yo. Di ba? Yung bansang Pilipinas, kayo po ba naniniwalang wala siyang connection sa drugs? Pag-comment nga sa comment section. Going back to the Grijaldo experience, magiging careful na po ba yung mga members ng Quadcom in talking with witnesses? Baka mabaliktad pa kayo pag mga Well, I think that's a lesson ngayon, wala na may ibang intensyon, wala na may ibang motibo yung aming dalawang kasamahan na kongresista nung kinausap nila yan. In fact, kinausap lamang nila si Grijaldo because it was the request of Colonel Garma. Okay. Brother Barbers. Alam mo bang bawal kausapin ng isang resource person at saka ng isang witness? Alam mo ba, hindi mo alam, pakinggan mo to. Hindi raw niya alam, pakinggan mo to Pakinggan mo to, Barbers Huwag kang anga-anga dyan, pakinggan mo to. Ba yun? Okay? Yan pakinggan mo to Makinig ka dito, yan Listen listen very carefully, Barbers. Insulted. And it is very offensive. Yan. And I think it is inappropriate for anyone to act like that. Of course. Meaning, you feel that you are being coached to make that statement? Yes, Your Honor. I feel I've been corrupted to make that statement, Your Honor. Just because that time, habang nag-uusap-usap, habang nagkakaroon ng deliberation doon sa hearing, Your Honor, hindi ko alam kung may present nila si Colonel Garman that time, Your Honor, na mag-ano nung second supplemental, yung supplemental affidavit niya. So do you feel harassed? Did you feel harassed? It's an harassment and very offensive, Your Honor, and uncalled for anybody. That time, I was wearing my uniform. You're wearing your As uniform police officer. and you are being told to lie. Parang Am I correct? gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. No. So, Colonel Grijaldo, I would like to thank you for your courage. I'm sure maraming police ngayon nanonood, and if you have observed, mabuti na nagsalita ka, dahil if you have observed, the way they are treating policemen in the Quadcom, it's very hard. I feel them. Because naging police din ako. Kapag sasabihan ka lang, answer yes or no. You can only answer yes or no. You're not allowed to explain yourself. So, para bang you are being deprived. You are being deprived of your right to explain yourself. Kaya, lalong-lalo na kapag ikaw itinuturuan na itong sasabihin mo, itong paragraph sasabihin mo, o dito, pwede ka ba dito? So, that's very inappropriate and it's very irregular for a lawmaker making an investigation in aid of legislation to make that kind of approach to a resource person na parang pinipilit na itong sabihin mo, iko-coach ka, ito, pwede ka ba dito? Para ang lumalabas na meron talaga silang preconceived na goal na kung anong dapat lang ma-hit dito, kaya ginaguide yung magiging statement mo.
Am I correct? Yes, Your Honor. So ngayon, Mr. Chairman, kung nakikinig yun ang Philippine National Police, lalong-lalo na yung liderato ng Philippine National Police, I don't know what's his reaction with the statement of Grijaldo, because Colonel Grijaldo is just, I congratulate him for being so courageous enough to speak up for the truth in behalf of all the policemen na parang winawalang hiya sa mga tao na dapat hindi magwalang hiya sa inyo. Ay, kung nakikinig yun ang Chief PNP, I hope this is your person, this is your man. Dapat dipinsahan ninyo ito. Huwag ninyo itong ilagay sa litsunan. Huwag nyo ilitsun itong tao na ito. Because he's standing for the PNP. Na dapat hindi ganun ang treatment ng mga resource person pagdating sa investigation. Kasi parang ang baba ng tingin sa inyo, ng nag-iimbestiga sa inyo. Yun lang ang nakikita ko. Masyadong mababa. That's all, Mr. Chairman. Congratulations. And would like to thank you for standing up. O, diba? Ngayon, Marbel! Tawag mo nga si Marbel. Pakitawag si Marbel. Marbel! O, naririnig mo yan? Binabastos, binabalahura, tinatarantado, ang mga tuwadkom. Anong gagawin mo kay Colonel Grijaldo? Pababayaan mo siyang nasa kulungan kasama ng mga kriminal? Tama po ba mga kareaksyon? Marbel! Buhay ka mo ba, Marbel? Anong gagawin mo kay Colonel Grijaldo? Tuloy po natin, ha? Time has also expired. But sige nga, the long and short of it, yung may clean kwento, kasi hindi ko naman napanood buong Quadcom, kayo ba ay tumistigo sa Quadcom din, finally? Nagsalita rin kayo ron? Yes, sir. We were already at the... Nag-affidavit ka doon? Nagsabit ka Wala po kaming in-affidavit. We're just... so, ilang tanong lang ang sinagot mo doon? Ilang tanong? Tungkol saan? Anong topic? The last time that I was asked by Congressman Paduano, it's all about the operation sa Oron, Your Honor. Oron? Oron. One particular operation? Yeah. It's the first appearance mo. Second appearance mo? Your Honor, the first appearance on September 27, it's all about about EGK that time, Your Honor. Sige, basta wala kang affidavit, so makikita na natin. Okay, so my colleagues, the President is getting tired. So kung meron tayong questions for the address to the former President, tanungin na lang natin. Sir, okay ka lang, sir? Sir, I'm good until 4 o'clock. Yeah, I know. 5 na, sir. 5 na. Totoo, sir. 4 a.m. 4 a.m. He's referring to 4 a.m. Hindi ako nagpapatawa. Yes, I know. I know that, Mr. President. Mr. Chairman, okay, so, just to clarify, and then I hope I didn't miss anything. When Colonel Grijaldo made mention about him being asked to lie and being asked to be influenced by a legislator, he is by himself, Mr. President. There's no one in the room who can witness. Sino daw naka-witness ng exchange na yun? Anyone, sir? At present the time, the two lawyers of Colonel Garma, they were on the right side of at the back that time, Your Honor, because it was discussed in the table on this place, and it was shown to them also. It can be seen by the two lawyers, because we are only 5 in the room, Your Honor. And seen and heard yes, Your Honor. The words that you uttered a while ago. Just because one of the lawyer reacted when I refused to confirm the statement, because the holdings of this paper, Your Honor, like this, it was on the second page, and I've seen some notes or names, and my name was indicated in that statement. So when I rejected, or I don't want to say rejected, parang nag-explain na ako na hindi ko kayang i-confirm yung statement na yun. And what was the reaction again? The reaction of the lawyer said? Hindi na rin sila umimik, Your Honor. Kasi yun lang naman gusto nila na mag-collaborate do sa statement na pinabit ni Colonel Garma. Thank you, Mr. Okay, Chair. so can we now entertain questions? O, yun po, ha. Maliwanag po yung explanation na yun.
So ngayon po nakakulong po si Colonel Grijaldo. Doon malapit sa may batasan. Pero para yatang merong pang dalawang makukulong na baka hindi sa batasan, baka sa Muntinlupa. Oo, pwede silang makasuhan sa ginawa kay Colonel Grijaldo. Hindi lang ako sure kung makukulong sila, pero may magsasampa ng kaso sa kanila. Ito po, pakinggan po natin ito mga kareaksyon, ha? I'm sure maraming police ngayon nanonood. And if you have observed, mabuti na nagsalita ka. Dahil if you have observed, the way they are treating policemen in the Quadcom, it's very hard. I feel them. I feel them. Because naging police din ako. Kapag sasabihan ka lang, answer yes or no. You can only answer yes or no. You're not allowed to explain yourself. So, para bang you are being deprived. You are being deprived of your right to explain yourself. Kaya lalong-lalo na kapag ikaw itinuturuan na itong sasabihin mo, itong paragraph sasabihin mo, o dito, pwede ka ba dito? So, that's very inappropriate and it's very irregular for a lawmaker making an investigation in aid of legislation to make that kind of approach to a resource person na parang pinipilit na itong sabihin mo, iko-coach ka, ito, pwede ka ba dito? Para lumalabas na meron talaga silang preconceived na goal na kung anong dapat lang ma-hit dito, kaya ginaguide yung magiging statement mo. Am I correct? Yes, Your Honor. So ngayon, Mr. Chairman, kung nakikinig yun ang Philippine National Police, lalong-lalo na yung liderato ng Philippine National Police, I don't know what's his reaction with the statement of Grijaldo, because Colonel Grijaldo is just, I congratulate him for being so courageous enough to speak up for the truth in behalf of all the policemen na parang winawalang hiya sa mga tao na dapat hindi magwalang hiya sa inyo. Ay, kung nakikinig yun ang Chief PNP, I hope this is your person, this is your man. Dapat dipinsahan ninyo ito. Huwag ninyo itong ilagay sa litsunan. Huwag nyo ilitsun itong tao na ito. Because he's standing for the PNP. Na dapat hindi ganun ang treatment ng mga resource person pagdating sa investigation. Kasi parang ang baba ng tingin sa inyo, nag-iimbestiga sa inyo. Yun lang ang nakikita ko, masyadong mababa. That's all, Mr. Chairman. Congratulations. And would like to thank you for standing up. Your time has also expired. But sige, the long and short of it, yung may maikling kwento, kasi hindi ko naman napanood buong Hindi ako nagpapatawa. Yes, I know that, Mr. President. Mr. Chairman, okay, so, just to clarify, and I hope I didn't miss anything. When Colonel Grijaldo made mention about him being asked to lie and being asked to be influenced by a legislator, he is by himself, Mr. President. There's no one in the room who can witness. Sino daw naka-witness ng exchange na yun? Anyone, sir? At present the time, the two lawyers of Colonel Garma, they were on the right side at the back that time, Your Honor, because it was discussed in the table on this place, and it was shown to them also. It can be seen by the two lawyers, because we are only 5 in the room, Your Honor. And seen and heard the words that you uttered a while ago? Just because one of the lawyer reacted when I refused to confirm the statement, because the holdings of this paper, Your Honor, like this, it was on the second page, and I've seen some notes or names, and my name was indicated in that statement. So when I rejected, or I don't want to say rejected, parang nag-explain na ako na hindi ko kayang i-confirm yung statement na yun. And what was the reaction again? The reaction of the lawyer said? Hindi na rin sila umimik, Your Honor. Kasi yun lang naman gusto nila na mag-collaborate do sa statement na pinabit ni Colonel Garma. Thank you, Mr. Okay, Chair. so can we now entertain questions directed to the former President?
Ano, sir? You're right. Wait a minute. Yes, There's sir. the President raising his hand. Yes, sir. Thank you for giving me the time. I'd like to ask the Colonel, sino yung idiot na superior mo? What is the question, sir? That who is the superior of... Yes, the one who... Alam mo, ano ang ginawa nung ulol na yon? Subornation of perjury. That is a crime. Tingnan mo sa revised penal code. Subornation. Okay po, I think you already stated it, kay Colonel Grijaldo. Nasagot na po niya, Mr. President, nasa testimony na po niya. Sige po, can we now proceed? Who has questions for the former President? Hindi pa tapos. I'd like to make it clear na yung ginawa ng idioto na opisyal mo o classmate mo. Sir, it's not officer, congressman. Congressman ang nagsabi sa kanya. Congressman. Yung idioto na congressman, subornation o perjury yan. He was suggesting, the mere suggestion of what he wants you to do is already a crime. Yun! Under the revised penal code. Yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative, subornation of perjury. Yes, that's a crime under the revised penal code. Yes, sir. Thank you. Sige, sir, because, we are operating under, time constraints. So, sabi ko kanina, hanggang 3 o'clock lang tayo. But, sige. O, di ba? Yung kausapin mo, mag-uudyok ng isang magte-testify siya, magsasabi siya. So, matawagan nga ang Pangulong Duterte. Hello? Oh, President, now it's afternoon delight, okay? Alright, okay, bye. May lakad daw sila ni Panelo. May lakad sila, hindi ko na siya, hindi, joke lang po yun. So, subornation of perjury ang kaso. Ang kaso ni Abante at ni Dan Fernandez na pwede silang makasuhan ng subornation of perjury. No, yun po ang base po, yan sa salaysay po ng ating Pangulong Duterte. Ngayon, tutuloy po natin itong sinasabi ni, siyempre, pakinggan po natin side by side yan eh. Hindi po basta-basta yan. Dapat pinapakinggan po natin side by side ng magkabilang panig para katulad po nito, ito si Barber to. Kailangan na pakinggan natin si Barbers. Na kung saan, sinasabi ni Colonel Garma na yung si Colonel Grijaldo bilang classmate niya at close friend niya, ay pwedeng mag-corroborate dun sa kanyang sinumpaang salaysay na isinabmit dito sa Quad Committee. Si ano ba? Si Garma ba ang nagsuggest? Si Garma ba ang nagsuggest, Barbers? Sigurado ka si Garma nagsuggest, ha? Barbers, ha? Hindi ka natatakot sa impyerno. Barbers! Daan-daan lang sa pagsisinungaling, ha? Tanong lang, si Colonel Garma ba ang nagsuggest, o... So, of course, we want, as we always say, no, kapag may witness, mayroong gustong to testify, binivet namin yun eh. Part of talking to these witnesses is the vetting. Yun. That's the process that we do, including asking from them to execute an affidavit para hindi kami naliligaw. Sa yung puntong yun, si Colonel Garma ang nag-request. Hindi naman si Kong Dan Fernandez at si Kong Benny Abante. Tanungin kita, Barbers. Ibig ba sabihin mag-e-effort si Garma para masuplayan nyo yung inyong kagustuhan? Ganun ba yun? Ibig sabihin, nag-e-effort si Garma para sa investigation ninyo, tumutulong siya, ganun? Nag-e-effort siya, kausapin nyo yun. Pabagsakin natin si Duterte, ganun? Hindi siguro, pero hindi ako naniniwala doon. Naniniwala. Lesson learned po yun. Yes, it is a lesson learned na hindi na pwedeng dalawa lang sila, pwedeng 4 na kami. O 4 kayong makakasuhan ng subornation of perjury na naman. Itigil mo na yan, Barbers, ha? Lesson learned na. 4 pa kayo.
Barbers naman, huwag kang gaganyan-ganyan. Tingnan po yung pagmumukha nyo. Pagmumukha po ba na pagkakatiwalaan niya na yun, oh? Pagmumukha po ba na pagkakatiwalaan niya? Hindi, tanong lang. Oh. Pagmumukha ba, pwedeng pang thumbnail yun. Teka lang, screenshot ko. O, di ba? Alright, subornation of perjury daw po. Subornation of perjury. Sabi ng Pangulong Duterte, tuloy. Para mas malinaw. Oh, sige. Okay. Sir, ano lang po muna yung kay Colonel Grijaldo? Parang medyo uminit po talaga yung ulo ng ating mga members. Paano pa po ba natin siya matipiga? Yun ang isang malaking challenge, no? Kasi we cannot actually force him. Ayos din yung nagtatanong na yun, Paano po natin siya mapipiga? Ano, kasama ka ba sa mga nag-iimbestiga, Ma'am? Kasama ka? Gusto mong pigayin si Colonel Grijaldo, may asawa na yun. Kung pipigayin yun, hanap ka na lang ng ibang mapipiga, ma'am. to say to answer to our questions, kasi syempre that's his right, but he's invoking yung right against self-incrimination, which is wrong. Number one, wala namang kaso na kinasasangkutan niya at the moment, at he cannot invoke that because ang pagtatanong ay base naman doon sa kanyang affidavit, no, na binigay sa Senate Blue Ribbon Committee. And it only proves to us that he's trying to be evasive, no? At saka hindi cooperative sa mga tanong o sa ating mga kasamahan sa Congress. And that is a manifestation too of disrespect, no, sa committee. Gusto nang niyang manahimik dahil ayaw niyang sagutin. Alam niyang ipit na siya, Alam niya na siya ba ang ipit o yung dalawa ang naiipit ngayon? Pangulong Duterte, nananawagan po kami yung subornation of perjury. Wala pa kami naririnig doon. Wala pa po kami naririnig. Wala nang credibility yung kanyang mga pinagsasabi doon sa Senado. Kung yung transfer ba niya, ngayon na ba yun mangyayari or bukas pa? By the way, Barbers, ano sinasabi mong walang credibility yung sinasabi niya sa Senado? Under oath siya doon. Oh. Dyan wala siya sinasabi. Hindi nyo mapipigayan, boy. Ano yan? Ibang klase yan. Siguro baka by ito, we will make, I think the Sergeant at Arms will make arrangements with the Station 6 ng Quezon City Jail. No? At kapag ready na yon, ita-transfer siya. Sir, sila Taguba po ba? Nasa custody pa rin? Oh, yeah. Si Jimmy Guban and Mark Taguba are still detained sa house. Mantagin nyo yan, Mantagin nyo. Mamamayang Pilipinas, tatanggapin pa natin ito na magpapatuloy yung ganitong senaryo sa ating bayan. Si Mark Taguba at si Jimmy Guban, dalawang convicted dyan. In-incarcerate dyan sa loob ng, batasan. Air condition, maganda ang tulugan. Si Jimmy Guban at si Mark Taguba, nandyan sila, nakadetain, nakakama. Ngayon, itong si Colonel Grijaldo, isasama po siya doon sa mga convicted, doon sa selda, kulungan. Oh. Di ba? Oy, Marbil, ginagago yung tauhan mo. O binabara ko, may bagong operasyon dito sa shoulder. Ngayon, ikukulong siya doon sa kulungan ng mga convicted. Tapos itong mga convicted naman, ng mga kriminal, na patunayang may pagkakasala, ikinulong naman dyan sa may, sa may detention facility ng batasan. Tama po ba yan, mga kareaksyon? Tama po ba yan? Sige. Anyway, sabi nga, umiikot yung relo, umiikot yung bola, umaga, tanghali, gabi, umiikot ang mundo. Barbers! Right, Barbers! Hindi kakalimutan ng taong bayan lahat kayo. Lahat kayong nasa Tuadcom, hindi kakalimutan ng taong bayan yan. Okay? Sir, so since wala na po tayong nakuha kay Colonel Grijaldo, kanina po kasi sa inyong opening statement, sabi niya meron pang mga gustong parang fine-tune doon sa issue with
Barayuga case. So ano pa po ba yung sanang loose ends po na... Yun ang gusto naming kasi lumabas naman din sa mga pagtatanong ng mga members ng Quad na parang mali yung report dahil nabanggit nga dun, natanong ko nga kanina, sabi ko, is General Barayuga included in the drugs watch list, no? Hindi niya sinagot, no? Pero nung sinabi niya, did you, when I asked, sabi ko kung bakit nasama ba sa report ninyo si General Barayuga na bilang isang drug personality. And he said yes, diba? I don't know if I'm wrong, but I think I heard him say yes. So yun ang tingin ko at napiga namin. No? Bakit siya ng cover up? And obviously, because of this statement, no, naging cover up siya. No? Sa totoong motibo at totoong mga suspect na pumatay doon kay General Barayuga. Sir, shifting lang po, kailan po ba tayo mag-start doon po sa TRICOM naman po? Yung sa fake news, mga... Hindi TRICOM, yung Quintacom. Meron na po ba? Okay, lilinawin ko lang, no? Itong investigation na gagawin ng TRICOM, ang layunin nito ay magkaroon ng panukalang batas na magkaroon ng regulatory framework, no? Yung paggamit ng social media. Wala po tayong pinipigilang gumamit ng social media. Anybody can express what they want to say, they say what they want to express, and vice versa. Wala pong curtailment of the freedom of expression and speech. Ang gusto lamang natin, dahil po yung gumagamit po ng airspace, so to speak, no? Yung sinasabing digital space, no? Dapat maging responsable ka rin. Kagaya ninyo, mga media personalities and journalists, kayo ay nasasakop kayo, napapailalim kayo sa KBP. Hindi kayo pwedeng gumawa ng kwento, ng storya na wala kayong basihan, no? At kung meron man kayong storyang ilalabas, ito'y kinukuha nyo yung magkabilang panig. Di ba? That is the normal and the logical practice. And Dito si Barbers, kaharap po niya yung mga mainstream media. Naggagaguhan sila, naglulukuhan sila. O, di ba? Kayo, di ba? Ayos kayo, di ba? Ayos kayo. O, di ba? Pero si Marcoleta, wala po siya sa mainstream media. Di nagbabayad eh. O, magbayad ka, Congressman Marcoleta, ha? Wala siya sa mainstream media, wala siya sa mga survey. O, yun ba, Barbers, patas ang laban na yun? O, di ba? Patas ba yun? Hindi ko naman sinasabing si Barbers ay isang galing sa ibang planeta na hindi niya alam yung nasa paligid niya ay may mga trolls din. Di ba, Barbers? Tanungin mo muna siya, si Tambaloslos kung meron siyang trolls. Baka nagagalit na si Tambaloslos o baka gusto nyo lang supilin kaming mga DDS. Ha? Gusto mo, Barbers, mamatay na buong pamilya nung bayarang vlogger. So, gusto mo mamatay na? Buong pamilya ng isang bayarang vloggers, gusto mo mamatay na? Ako gusto ko. Dahil kahit kailan, hindi nyo ako mababayaran. Hindi ko maipapakain sa pamilya ko yung galing sa mga nagnanakaw sa gobyerno para ibabayad nila sa akin at ninanakaw lang nila sa kaban ng bayan, Barbers. Di ba? Palagay ko ang pinupuntirya nito yung mga trolls ni BBM. Kasi meron sinabi si BBM sa kanyang talumpati noon na meron siyang trolls. Mag-ingat ka, Barbers, ha? Baka trolls ni BBM yan. Huwag ka masyadong padalos-dalos, ha? Baka magalit siya si BBM. That's what you call responsible journalism. I think dapat meron din tayong responsible blogging. Di ba? Hindi naman pwede magkalat tayo ng fake news para lang ikasira ng And over a consideration. Ano yung consideration? May kumikita eh. Di ba? Yung pagbablog, alam natin na mo-monetize yun. Diba? Yung na mga nasa harapan mo, kumikita mga yan. Kung saan sila kumikita, doon sila nakaganyan, Kahit anong makita nilang katarantaduhan sa gobyerno, kumikita sila, saradong mata nila ngayon. Bakit hindi nila binabalita yung expose? Dahan-dahan. Ini-spin pa nila, ini-spin pa nila yung balita. Lalo na yung may nagpopondo sa kanila. No? We were given the information na may nagpopondong mga sindikato sa Pogo. Dahan-dahan ka, Barbers, ha? Ako naniniwala ko may nagpopondo kasi yung isang kalbong vlogger, yung maitim, na mukhang butiki, ang pagkasabi niya sa narinig ko, kung hindi ako magkakamali, nasa internet yun, ha?
basta't papuri lahat kay Tambaluslos, yun. Inanarinig ko, basta't papuri lahat kay Speaker. Papuri daw lahat kay Speaker, gagawin nila. Ang bayaran daw cash, walang GCash. Anong masasabi po doon, Barbers? Sige nga, imbestigahan nyo nga yung kalbo na yun. Parang sinisira, parang yung kalbo na yun, sinisiraan si Speaker eh. Dapat hindi niya sinasabi yun. Parang sinisiraan niya yung Honorable Speaker. Yung kagalang-galang, kapita-pitagan, kabangag-bangagan, di ba? Di ba? Saka sindikato ng droga na mula sa China. China na naman. Hindi ka ba nagsaway? Ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Ako lang to. Huwag ka masyadong masyak, Barbers. Ako lang to. Si Reaction TVPH lang to. Huwag ka masyak. Kasi syempre, they're only after the engagements. The more engagements they get, the bigger the money that they make. No? Kaya yun ang ating layunin na ay magkaroon ng disiplina. Pwede yung araw-araw, pagbukas mo ng social media, may nagmumura. Di wag ka magbukas sa social media, putangin na naman. Wag ka magbukas sa social media. Pati yung pagmumura ng ibang tao, pinapakialaman ninyo. Labag ba sa batas yun? Labag ba sa batas yung pagmumura? Hindi naman mas labag pa nga sa batas yung paggamit ng cocaine eh. Hindi nga sila nagmumura. Wala nga, sinisira naman nila yung mga utak nila, nasa gobyerno pa, hindi mo alam yun, hindi mo alam ng buong Pilipinas yun, ikaw hindi mo alam, Barbers. Grabe ka, yung nagmumura. Ayaw ko na nga nagmura, kaya lang, totoo lang po, promise, ayaw ko magmura. Kaya lang, napapamura ako sa mga ginagawa ng mga tarantadong yan eh. Mantakin mo yan, pati yung mga vloggers pinakikialaman, di ba? Ayan nyo, maganda ang ginagawa mo sa gobyerno, pupurihan ka ng mga vloggers. Pero yung mga bayaran, kahit magandang ginagawa mo, pag binayaran sila ng kabila, bubugbugin ka nila, babanatan ka nila, Barbers. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka. Subukan mo, gumawa ka ng mabuti, huwag kang mang-abuso. Yung patas lang ang laban, patas. Yung hindi nyo tinatarantado si VP Sara Duterte, hindi nyo siya ginagago, yun, pupurihin ka namin nun kasi patas eh. Diba? Ganun yun. Pero pag binabanatan nyo si Sara Duterte, wala naman dahilan, bugbog kayo ng bugbog. Ang hinahanap ninyo, yung confidential pan na kayo ng confidential pan, siya lang naman hinahanapan yung confidential pan. Unfair yun, Barbers. Unfair yun. Hindi maganda yun. Sinisingle out yung Vice Presidente. Tama ba yun? In aid of the legislation, siya lamang. Tama yun, hindi pwede yun. Basahin mo. Ayun nakasulat yan. Sa babaan mo, protect BP Sara. Ayan, sa baba. Nababasa mo, Barbers? Kala ko hindi mo nababasa. Hindi naman siguro natin gustong madinig ng ating mga anak at mga apo yan. That's why we want to regulate and perhaps even discipline. Hindi raw nila gustong marinig ng mga anak tsaka mga apo. Paggising ng nanay, nagpuputangina. Paggising ng tatay, nagpuputangina. Kasi napakamahal ng bigas, napakamahal ng kamatis, napakamahal ng bilihin, ilaw, tubig, upa sa bahay. Walang ginawa ang mag-asawa kundi magmuran kasi talagang, buryong na sila, Barbers. Sino may kasalanan? Ba't nagmumura yung mga tao ngayon? Kasi nagmumura sila kasi yung bilihin hindi na nagmumura. Mahal. Hindi na sila nagmamahalan ngayon. Puro murahan na lang kasi yung bilihin hindi na nagmumura. Naintindihan mo yung, Barbers? Yung mga batang nakakarinig ngayon, mga batang nakakarinig, this is for adult only. Hindi po pwede ito sa mga bata. Okay? Anyway, mga reaksyon, pagpasensya na po natin. Yan, palagay ko matutuloy na yung demanda kay yung sinabi ng Pangulong Duterte rin, magdidemanda siya kay Dan Fernandez, kay Benny Abante. Ano ba yung tawag doon? Subornation of perjury. Subornation of perjury. Kulungan dalawang yan. Anyway, mga reaction, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating napakagandang reaction video. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe at ngayon pa lang kayo nakapanood ng aking napakagandang video, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like,
I-like, i-share ang ating video. I-share ang ating video. I-share. Ayan po mga ka-reaction ang ating silver play button. Nakasulat po dyan, Reaction TVPS. Thank you, President Mayor Duterte, for passing 100,000 subscribers. Woohoo! So, palakpakan po natin ang ating mga sarili. Sa lahat mo naman nag-subscribe na. Maraming salamat sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe, like, and share. Baka maubusan po kayo ng slot. Joke lang. Syukran. Duterte.